Ay grabe ang pangyayaring ito mga ka-good news. Isang labanan between kapulisan at ng mamamayan sa isang ididemolish na community sa Region 3 somewhere in Pampanga. Meron akong karanasan sa mga ganito na hindi maganda kaya ito'y aking ibinahagi sa inyo ang balitang ito. Nangyayari kahapon lang ito kaya atin pakinggan sa balitang 24 oras. Bato, bote at pampasabog na molotov ang isinalubong ng ilang residente sa ikakasasanang demolisyon sa isang barangay sa Angeles, Pampanga. Umaapela ng tulong sa gobyerno ang nasa 2,000 pamilya pero giit ng Department of Agrarian Reform Region 3, sumusunod lang sila sa desisyon ng Korte Suprema. At nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Okay. Vicky, isa lang itong barikada dito sa ating likuran sa inilagay ng mga taga-Sitio Balubad para nga hadlangan ng demolisyon sa kanilang mga tahanan. Kaya naman 2 araw na matindi ang tensyon sa lugar na ito. Dito kami pinanganak! Dito na kami mamamatay! Puro ng galit ang mga residente ng Barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga na pinaulanan ng bato at bote ang puwersa ng pulisya na kasama ng demolition team. Ayan, ganyan talaga ang mangyayari kasi matagal na yung mga tao diyan. Kung umabot na sila diyan ng 20 years, andin yung meron pa raw reward or award sa kanya, ina-award sa kanila yung lupa diyan ng nakaraang administrasyon. Kaya nang nagbago ang administrasyon ay kinansila yung award certificate. Paano nangyari yun, di ba? And then, meron ng bahay diyan na magaganda. Halimbawa, yung sa isang Australiano ay bigla na lang giniba at nasugatan pa yung Australiano. Kaya hindi pwedeng ganyan na palabasin mo tapos bugbugin mo yung may-ari ng bahay. Kasi binili yan ng Australiano kasi awarded na sa mga tao diyan. Tapos biglang may papasok na politiko na malakas sa gobyerno. Tapos babayaran yung taxes and then mangyari na ang ganyan. Meron kasing nangyari dito sa amin yan, kawawa ang mga tao dito sa lugar ko. Kasi hindi lang 20 years, 50 years na ang mga naninirahan sa sa lupain na yun, may mga bahay na. At dahil sa hindi sila nagbabayad ng tax, nakikita ng isang mayaman na politiko na hindi pala binabayaran yung tax. So, nangyari, ang lupa ay parang itong masikwester na. Kaya binayaran ng politiko yung hindi nabayaran na tax at nilipat sa kanyang pangalan ang titulo ng lupa. Automatic na sa kanya na yung lupa. Pero bagong discovery lang ng politiko yon na meron palang lupa na hindi binabayaran, biglang inagaw niya. Kasi alam niya kung paano i-process ang papeles. Yan ang mahirap kasi itong nag-angkin nito baka bago pa lamang. At binayaran niya lahat ng taxes na hindi nabayaran ng mga tao diyan na nag-squat. O hindi naman natin masabi na squat kasi may award, meron ng award sila sa lupa na yan. Kaya sa palagay nila, sa kanila yan kasi diyan na sila isinilang. At diyan na rin daw sila mamamatay. Kaya magipaglaban talaga ang mga tao diyan. Kaya yan ang mahirap sa ating gobyerno. Gobyerno lang. Hindi talaga ang gobyerno ang may-ari ng lupa. Ang may-ari ng lupa ay ang gumawa ng mundo. Ang gobyerno ay nag-govern lang yan. Dapat government, nag-govern. Gawin niya ng paraan na lahat ng tao will live peacefully and equally and happy. Ganyan ang gusto ng Diyos na lahat ng tao ay may titirhan na lupa. Merong sariling lupain. Makikita lang ng ibang politiko na yung lupa na yan ay hindi binabayaran ng taxes, automatic gumagawa kaagad sila ng titulo para sa kanila. Pero yun pala ay bagong lang yan, acquired nila. Kaya ganyan, parang lamangan. Yung iba naman nagsabi sa comment na mga squatter kasi kayo. Hindi kasi ganyan yan. Ang squatter ay yung bago pa lamang.
mga 10 taon, 5 taon, pero kung umaabot na yan sila ng 50 years dyan, 30 years, 20 years, ibig sabihin, walang nagmamayari ng lupa na aktibo. Siguro merong may deklarasyon dyan, pero hindi rin nagbabayad ng taxes ng buwis. Kaya pwedeng ano yan, pwedeng status quo, pwedeng ibigay sa mga tao or hatiin, ganyan. Dapat dyan si King Solomon ang ano dyan eh. The most wise man si King Solomon noon at alam niya ang ganitong mga gulo kung paano i-govern. Kaya nga government, hindi yung government for the rich. Dapat government for the people. Hindi rin yung government for the poor, kundi government for all. Yun ang tamang-tamang gobyerno. Pero hindi lang yan ang kanilang pinaghahagis, kundi pati Molotov. Ito na yung Molotov na yan. Yan ay patayan na yan kung ganyan. Kung may masusunog dyan na pulis, babarilin na sila dyan. Meron ng nakikita na danger ang kapulisan, so pwede na silang bumaril kapag nasugatan na sila. Kaya yan ang mahirap kasi ang kalaban may baril, itong sa kabila naman mga bato. Pero mamaya makita nyo sa video, kawawa yung Australiano na foreigner. Kasi wala sa kanila ang ganito na hahatakin ka palabas sa iyong balay, sa iyong bahay. Masusugatan ka at gigibain yung magandang bahay mo. Wala yun sa Australia. Kasi yung mga Australian, bibili yan ng lupa, hindi yan nag-i-squat. At nabili niya yan sa mga taong meron ng award certificate. Kaya kawawa yung Australiano dito. Dahil dito, natin. unti-unti nagpulasan ng mga pulis habang tuloy pa rin sa pamamato ang mga residente. Sa isa pang kuha, napatago na lang sa barikada ang 2 armadong pulis na ito dahil sa walang puknat na pamamato ng mga residente. Oo, teka, bakit yung rifle, yung Armalite ay nakatutok? Alam nyo naman na bato lang yun eh. Dapat ang gawin ng pulis ay mag-cover sa kanyang shield. Cover lang, wala namang armas yung ano. Kung may magpaputok sa mga squatter dyan, tsaka nyo barilin. Pero kung wala, cover lang kayo sa shield nyo. Ang duwag-duwag nyo naman. Nakatutok pa yung baril, akala mo ang kalaban ay mga abusayap. Ang ganyang mga duwag na ano, na mga pulis, wag ipadala diyan, baka makabaril yan ng mga tao. Dapat yung marunong haharap sa ganyan. Meron namang shield ang kapulisan, gamitin niyo yung shield nyo, wag yung baril. Baril ka agad, hindi alam niyo ang dahilan diyan. Baka talagang yung mga tao diyan ay ang may rights diyan kasi diyan na sila pinanganak. Matagal na sila diyan, meron ng kabahayan, merong award certificate, kinansil nga lang. Tuloy na silang napatras dahil sa paglapit ng mga residente. Yan. Yan ang dapat gawin. Cover lang sa shield. At huwag ilabas yung mga Armalite nyo. Oh, grabe naman. Bato Armalite. Bugbugan na lang kayo dyan. Suntukan na lang kung ganyan. Huwag yung barilan kasi mamamatay kayo dyan. Di na nila alintana ang mga nagkalat na bubog sa kalsada. Mataas ang emosyon ng mga residente sa pangambang magiba ang kanilang tahanan. Inabot na ng hapon, tuloy ang tensyon sa pagitan ng mga residente at demolition team. Kung nasaan kasi ang demolition team, doon nakaabang ang mga residente. Talagang magigiba yung mga bahay na yan. Kasi meron na ngang itong pinalabas na utos galing sa gobyerno. Nagigibain na talaga yan. Kaya walang magawa ang mga residente dyan. Kundi kailangan nila ng isang malakas na senador or kailangan makarating sa presidente ang ganyan. Pero bago makarating yan, ay meron talagang mangyayaring napakalaking gulo dyan. Bago yan mapansin ng ating gobyerno. Ay may tirador na. Kinabukasan, gagawa na ng mga Indian pana yung mga tao dyan. At merong magkaroon ng ribbon ng mga pulis. Meron namang bulletproof ang pulis. So, huwag matakot, kapulisan. Dapat neutral lang kayo dyan.
Ang purpose ng pulis diyan ay magbantay na ito na yung kawawa itong Australiano dito, tingnan nyo, giniba yung bagong bahay niya. Panoorin Hindi natin. agricultural kundi residential ang klasifikasyon ng lugar. 2022 naman daw nang ilabas ng korte ang writ of demolition. Kahapon pa mataas ang tensyon sa Sitio Balubad. Makikita na halos balutin ng bubog ang kalsadang ito. Nagsimula raw ang gulo kahapon nang pasukin ng demolition team ang bagong tayong bahay ng Australian national na si Peter Grohl. Sugatan si Grohl ng ipagtanggol ang karapatan sa bahay. Marami rin daw na walang gamit ang Australiano na nagpaplano ng legal na hakbang laban sa demolition team na pinagtulungan daw siya. Grabe. Ninagaw pa yung ibang gagamitan niya, tapos nakita naman natin kanina, basag yung mga bintana at binuldos yung isang diyan, maliit na building niya. At ito isang Australiano, hindi kasi gagawa ng bahay diyan ang Australiano kung walang permit yan. Bakit nagkaroon ng permit sa paggawa ng magandang bahay? Ibig sabihin, merong papilis. Kaya nga lang kinansel ang kanilang mga titulo diyan, ang award certificate. Kaya nangyari ang ganyan. Siguro malapit sa sa malakas sa gobyerno ang nag-claim diyan. Nag-claim lang yan, hindi yan talaga yung may-ari. Kasi pinabayaan na yan ng may-ari kasi alam nila na in-squat na ng matagal ng mga tao. Mayroong batas sa squatting na kung nasa 30 years ka na, 25 years sa pag-squat, andin walang nagpapakita sa iyo ng may-ari, ay pwedeng ma-award yan sa inyo. Kaya ganyan ang nangyayari diyan. Kawawa tong Australiano kasi wala tong alam sa squatting. Ang alam niya, binili niya ang lupa, tapos nagtayo siya ng magandang bahay, tapos biglang sisirain. Nasusugatan pa siya. And I believe even humanity, what they've done is illegal. You can't take someone out of their house and demolish their house. Hindi na raw normal ang pamumuhay ng mga residente kaya sana raw tulungan sila ng national government. Diyos ko, President Bongbong Marcos, sana po matulungan nyo naman po kami sa matagal na naming problema dito sa Balubad. Ayan. So, tulad ng China, nandyan yung mga atoll, yung mga isla dyan sa Spratlys. Bakit hindi yan gawa ng project ng gobyerno na housing for the poor? Para ma-relocate doon ang Pilipinas. At talagang lalaki ang teritoryo natin. At yung mga tao na ito ay doon na sila mangisda. Doon na sila maghanap buhay ng pangingisda. Diyan sa Spratlys, Ayungan Shoal, Scarborough Shoal. Yan. Para dadami diyan ang populasyon ng Pilipinas. At yan, hindi na yan kukunin ng China kapag mayroon ng mga naninirahan diyan. Yan na lang gawin nyo. Para lalong lalaki ang teritoryo ng Pilipinas at populasyon. Doon sa Spratlys, sa Scarborough, wala pang mga titulo doon. At sana ay mapansin ng gobyerno ang kaguluhan na ito at mabigyan ng karapatan kung meron man itong mga nagpo-protesta kasi kabuhayan nila ang nandyan at kabahayan at yan ay naipundar na ng matagal. Ako'y magpaalam na. God bless you all.